talking about? Oh, God! Oh, God! I don't need your help. Nagsimula ang pelikula kay Nikki Holstead, isang miyembro ng US Special Forces na nakadeploy sa disyerto. Nagsimula ang kanyang karera sa 3rd Cavalry Regiment, kung saan natutunan niya ang mga estratehiya sa digmaan, survival sa matitinding kapaligiran, at kung paano magtiis sa pinakamahirap na sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pagiging isang mahusay na sundalo, isa rin siyang mapagmahal na ina. Meron siyang anak na babae na nagngangalang Chloe, ngunit dahil sa kanyang tungkulin, madalas siyang mapilitang mahiwalay sa kanya. Gayunpaman, may isang tradisyon na nagpapanatiling buhay sa kanilang ugnayan bilang mag-ina. Taon-taon, saan man siya naruroon, lagi niyang binabati si Chloe ng happy birthday bilang paraan upang iparamdam na kahit malayo siya, mahal at iniisip pa rin niya ang kanyang anak. Pagsapit ng ika-15 kaarawan ni Chloe, niregaluhan siya ni Nikki ng isang gitara, sa pag-asang muling mapalapit sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang isang taon, muli na namang naitalaga si Nikki sa disyerto. Unti-unting naging mailap at awkward ang kanilang mga pag-uusap sa telepono, at ang ina na dati ay labis na kailangan ni Chloe ay tila isa ng estranghero. Nagbago ang lahat nang pumanaw ang ama ni Chloe, matapos ang matinding pakikipaglaban sa leukemia. Dahil wala nang ibang mag-aalaga sa kanyang anak, napilitan si Nikki na magretiro ng mas maaga sa militar at umuwi. Makalipas ang ilang buwan, sa ika-16 na kaarawan ni Chloe, nag-imbita siya ng ilang kaklase upang magdaos ng simpleng party sa kanilang bahay. Ngunit matapos umalis ang kanyang mga kaibigan, bumalik na naman ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan nilang mag-ina. Noong una, sinubukan ni Chloe na itago ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang paulit-ulit siyang kinulit ni Nikki na mag-open up, inamin din niya na inimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa isang club mamayang alas 9 ng gabi. Pagkarinig nito, agad na nanaig ang pagiging protective na ina ni Nikki. Sinubukan niyang huwag masyadong ipahalata ang kanyang pag-aalala, ngunit para sa kanya, masyado ng late ang alas 9 para sa isang 16 anyos na dalagita. Ngunit iba ang pananaw ni Chloe. Para sa kanya, sobrang higpit ng kanyang ina at gusto lang niyang maranasan ang kaunting kalayaan ng hindi palaging binabantayan. Samantala, ilang linggo nang kumakalat sa buong Amerika ang balita tungkol sa sunod-sunod na kaso ng mga kidnapping. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang mga residente at naghigpit ang mga pulis sa pamamagitan ng paglalagay ng mas maraming patrol sa lungsod. Pagsapit ng gabi, naisip ni Nikki na ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit nang katukin niya ang pinto ng silid ni Chloe, walang sumasagot. Gamit ang isang manipis na kawad, binuksan ni Nikki ang nakalock na pinto mula sa loob. Ngunit pagpasok niya, walang tao sa silid, at ang nakabukas na bintana ay nagpapatunay na tumakas si Chloe upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling yun, nasa isang nightclub si Chloe at masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng kanilang usapan, ipinagmamalaki pa niyang tumakas siya sa bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Hindi nagtagal, itinuro ng kaibigan niyang si Sarah ang isang gwapong binata na kanina pa nakatingin sa kanilang grupo. Ngumiti ito ng may kumpiyansa, at hindi nagtagal ay nakuha nito ang atensyon nilang lahat. Ngunit sa lahat ng naroon, si Chloe lamang ang tunay na pakay ng binata. Habang unti-unting nauubos ang mga tao sa club at isa-isa nang umuuwi ang kanyang mga kaibigan, lumapit ang lalaki at nagpakilalang si Ben. Lingid sa kaalaman ng dalaga, ang alindog ni Ben ay isa lamang bitag na sadyang inihanda para sa mga babaeng tulad niya. Lalong naging malinaw yon nang palihim na maghulog si Ben ng isang tableta sa inumin ni Chloe. Nangyari ito nang lumingon siya upang magpaalam sa kanyang mga kaibigan na nagpas siyang umuwi na. Kasabay nito, ginamit ni Nikki ang isang tracking app upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng kanyang anak. Pagdating niya doon, nakita niya si Ellie sa labas na papaalis na ng club. Nang malaman niyang nasa loob ang kanyang anak kasama ang isang hindi kilalang lalaki, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at nagmamadali siyang pumasok. Sa loob, nakita niyang walang malay si Chloe habang binubuhat ng dalawang lalaki palabas ng gusali. Agad niya silang hinabol, at pinabagsak ang isang lalaking humarang sa kanyang daan. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa umaandar na sasakyan at kumapit dito ng buong lakas. Binasag niya ang bintana at sinubukang buksan ang pinto, ngunit sa huli ay nahulog siya sa kalsada. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Nikki.
Nahulaan niya ang daraanan ng mga kidnapper, kaya mabilis siyang tumakbo sa loob ng isang kalapit na gusali at tumalon mula sa bintana papunta sa kanilang sasakyan. Gamit ang susi ng kanyang kotse, sinaksak niya sa mata ang driver, dahilan upang mawalan ito ng kontrol at bumangga ang sasakyan. Muling tumilapon si Nikki at nawalan ng malay, habang si Ben naman ay itinulak ang nag-aagaw buhay na driver, at muling tumakas kasama si Chloe. Habang nakahandusay si Nikki sa kalsada, ipinaliwanag ng kanyang boses na kapag may taong dinukot, meron lamang 72 oras upang mahanap sila ng buhay. Makalipas ang 27 oras, nagising si Nikki na nakabitin ng patiwarik sa kisame ng isang slaughterhouse, at ipinakita ng orasan na 44 na oras na lamang ang natitira upang mailigtas ang kanyang anak. Sa loob, isang sadistang mamamatay tao na nagngangalang Victor, ang naghahanda upang pahirapan si Nikki. Nakasabit sa paligid ang ilang bangkay, kabilang na si Ben, na pinatay ni Victor matapos nitong isiwalat kay Nikki ang lokasyon ng kanilang warehouse. Nang tinanong ni Nikki kung nasaan ang kanyang anak, malamig na sumagot si Victor na walang karapatang magsalita ang mga bihag. Ipinahayag din niyang nagkamali si Nikki nang sunugin niya noong nakaraang gabi ang pinakakumikitang bahay aliwan ni Mr. Sullivan, at pagpapalaya sa mga babaeng bihag na naroon. Kahit nakatutok ang kutsilyo sa kanyang mukha, matapang na binalaan ni Nikki si Victor na pakawalan siya at sabihin ang kinaroroonan ng kanyang anak, at nangakong bubuhayin ang lalaki kung makikipagtulungan siya. Sa halip na matakot, tumawa lang si Victor, hiniwa ang kanyang tiyan, at itinusok ang kutsilyo sa tiyan ni Nikki, bago sinagot ang tawag ni Mr. Sullivan, ang manager ng sindikato. Habang busy si Victor sa pakikipag-usap, hinugot ni Nikki ang kutsilyong nakabaon sa kanyang hita at ginamit ito upang putulin ang mga taling gumagapos sa kanya. Nang makalaya, agad siyang inatake ni Victor. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kontrol at paulit-ulit itong sinaksak. Habang tinatanong kung nasaan si Chloe, tumanggi pa ring magsalita si Victor. Where's Chloe? Oh no. Dahil dito, pinuto ni Nikki ang isang tenga ng lalaki at binalaan siyang mas magiging masakit ang kanyang kamatayan kung patuloy siyang tatanggi. Sa huli, napilitan si Victor na umamin na si Sullivan ay manager lamang ng sindikato, at ang tunay na namumuno rito ay isang lalaki na kilala lamang sa pangalang Chairman. Hindi nagtagal, dumating ang ilang SUV sa gusali, ngunit nakapagtago na si Nikki sa labas. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niyang bumaba ang isang lalaking maayos ang pananamit at napapalibutan ng mga armadong bodyguard. Agad niyang nakilala ito bilang si Sullivan. Pagpasok sa loob, nadatnan ni Sullivan ang bangkay ni Victor na nakabitin ng patiwarik. May nakadikit ditong litrato ni Nikki at Chloe, at sa likod nito ay nakasulat ang mensaheng "I want my daughter back." Gayunpaman, hindi niya ipinaalam ang nangyari sa chairman dahil alam niyang hindi nito pinapatawad ang mga taong nagpapakita ng kahinaan. Sa halip, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Nikki. Gamit ang kanyang karanasan bilang sundalo, palihim na sinundan ni Nikki ang convoy ni Sullivan gamit ang isang nakaparadang sasakyan, umaasang maaakay siya nito sa pangunahing himpilan ng sindikato. Nagtagumpay ang kanyang plano, nang huminto ang convoy sa isang marangyang gusali, na malinaw na nagsisilbing isa sa mga operation center ng organisasyon. Mula sa isang burol sa di kalayuan, maingat niyang pinagmasdan ang buong lugar at pinag-aralan ang sistema ng seguridad nito. Alam ni Nikki na halos imposibleng pasukin ang lugar ng basta-basta, kaya kailangan niyang gumamit ng mas matalinong paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Habang unti-unti nang humuhupa ang adrenaline, naramdaman ni Nikki ang matinding sakit mula sa sugat sa kanyang tiyan, at napagtanto niyang kailangan muna niya itong gamutin. Samantala sa Central Police Station, sinusuri ng mga investigador ang CCTV footage ng isang misteryosong tao na nakasuot ng sombrero at maskara. Ang hindi pa nakikilalang taong ito ang responsable sa pagsunog ng nightclub ng chairman, na siya ring lugar kung saan dinukot si Chloe. Agad itong itinuring ni Captain Michael na isang lubhang mapanganib na sospek, at inutusan ang kanyang mga tauhan na tukuyin ang pagkakakilanlan nito sa lalong madaling panahon. Samantala sa isang hotel room, mag-isang nilinis at tinahi ni Nikki ang sarili niyang mga sugat. Pilit niyang nilabanan ang pagod sa pamamagitan ng pag-inom ng kape, energy drinks, at mga tableta upang manatiling gising, dahil alam niyang kaunti na lamang ang natitirang oras bago tuluyang mawala si Chloe. Nang 32 oras na lang ang natitira, nakakuha si Michael ng CCTV footage, nakuha 2 oras bago masunog ang nightclub.
Makikita rito si Nikki na hinihila palabas ng bar si Ben at dinudurog ang kamay nito, ngunit mas lalo silang nagulat nang may matuklasan pa silang ibang ebidensya. 30 minuto bago ang sunog, natagpuan ang mga fingerprint ni Ben sa sasakyan ni Jerry Lester, ang driver na nasaksak sa mata gamit ang susi ng kotse. Noong una, hindi alam ng pulisya kung sino ang umatake kay Lester, ngunit matapos ang masusing investigasyon, natukoy nilang ang ginamit na susi ay mula sa isang partikular na modelo ng sasakyan na naglid sa kanila sa isang itim na Honda Pilot na nakarehistro sa pangalan ni Nikki Holstead. Our target's a woman? Exactly. A woman did all this? She's obviously a trained killer of some sort. Kinabukasan, nagtungo si Nikki sa isang maliit na tindahan ng mga pyesa ng sasakyan. Bumili siya ng 5-point harness para sa kanyang plano, at napansin ang isang skateboard na nakasabit sa dingding. Nais din niya itong bilhin, ngunit sinabi ng may-ari na palamuti lamang yun at hindi talaga ipinagbibili. Gayunpaman, nang makita niyang halatang pagod at sugatan si Nikki, naawa siya at pumayag na ibenta na sa kanya ang skateboard. Kasabay nito, nakatanggap ang chairman ng tawag mula kay Sullivan na nagsabing nasunog ang kanilang nightclub. Ang mas malala pa, nakatakas ang lahat ng mga babae na kanilang binibenta. Sa sobrang galit, inutusan ng chairman si Sullivan na gamitin ang mga tiwaling pulis na nasa kanilang payroll upang tugisin si Nikki, buhay man o patay. Nang walang sinasayang na oras, inutusan ni Sullivan ang kanyang mga tauhan na ilipat si Chloe at dalhin ito sa chairman. Ngunit lingid sa kaalaman nila, naghihintay na pala si Nikki sa kanilang daraanan. Mula sa kabilang direksyon, tahimik siyang nakaupo sa kanyang sasakyan, habang malamig at determinado ang kanyang ekspresyon. Matapos isuot ang protective guard sa kanyang mga ngipin, inapakan niya ng todo ang gas at buong bilis na binangga ang convoy ni Sullivan. Na-absorb ng kanyang protective gear ang impact, samantalang na-caught off guard naman ang mga tauhan ni Sullivan. Bago pa nila ma-organize ang kanilang sarili, ginamit ni Nikki ang skateboard upang dumulas sa ilalim ng mga SUV at isa-isang pinabagsak ang mga armadong gwardya, hanggang si Sullivan na lang ang natirang buhay. Pagkatapos nito, gamit ang skateboard, biglang dumulas si Nikki mula sa ilalim ng sasakyan at direktang inatake si Sullivan. Noong una, tumanggi si Sullivan na sabihin kung nasaan si Chloe, ngunit paulit-ulit siyang binaril ni Nikki sa magkabilang binti hanggang sa tuluyan siyang bumigay. Nagmakaawa si Sullivan na buhayin siya at inalok na dadalhin si Nikki sa chairman, na kasalukuyang nananatili sa Grand Hotel. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Nikki na hindi na niya kailangan ng kanyang tulong, bago siya tuluyang pinatay. Bago umalis, binuksan ni Nikki ang compartment ng isa sa mga SUV at laking gulat niya nang matagpuan si Chloe na nakahiga roon. Agad niya itong isinakay sa bus at iniuwi na sa kanyang bahay. Dahil sa sobrang pagod, sandali siyang nakatulog at naalala ang kanyang mga karanasan sa militar, kung saan ang isang tahimik na sandali ay maaaring maging nakamamatay ng walang babala. Pagdating sa bahay, tiniyak ni Nikki kay Chloe na ligtas na siya, ngunit dahil sa dami ng ipinainom na droga, halos hindi na makapagsalita ang dalagita. Nang makita ni Nikki ang maraming marka ng iniksyon sa mga braso ng kanyang anak, tuluyan na siyang napaiyak. Samantala, naghanda si Captain Michael ng isang SWAT team upang salakayin ang bahay ni Nikki. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gumamit ng nakamamatay na puwersa dahil alam niyang armado at napakadelikado ni Nikki. Isa sa mga detective ang tumutol dahil may inosenteng sibilyan sa loob ng bahay, ngunit iginiit ni Michael na nakapatay na si Nikki ng 13 katao sa loob lamang ng wala pang 48 oras. Nang sabihin ng detective na pawang mga pinaghihinalaang human trafficker ang mga napatay, binaliwala lamang ito ni Michael. Bago pa man maibigay ni Michael ang utos na pasukin ang bahay, dumating si Colonel Joseph Lavelle ng US Army, at agad na inutusan ang SWAT team na umatras. Binalaan pa niya si Michael na kung ipagpapatuloy nila ang operasyon, mga body bag lamang ang kanilang iuuwi. Naiinis na tinanong ni Michael kung sino siya, ngunit ipinakita ni Lavelle ang isang opisyal na utos na pirmado mismo ng Attorney General, na nagsasabing siya na ang mamumuno sa operasyon. Kahit naiinis, napilitan si Michael na i-withdraw ang kanyang mga tauhan. Matapos umalis ang SWAT team, nagtungo naman si Nikki sa isang pharmacy upang bumili ng gamot para kay Chloe, dahil alam niyang magkakaroon ng maraming katanungan kung dadalhin niya ito sa ospital. Lingid sa kaalaman ni Lavelle, lihim na kinontak ni Michael ang commander ng SWAT at inutusan ang team na patayin si Nikki, matapos munang patayin ang kanilang mga body camera. Samantala, kalmadong naglalakad si Nikki papunta sa pharmacy,
nang mapansin niya ang refleksyon ng isang SWAT officer sa bintana ng isang sasakyan. Agad niyang napagtanto na sinusundan siya, kaya sinadya niyang akayin ang buong grupo papasok sa isang makitid na eskinita. Nang tanungin ng mga detective si Lavelle kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagtitiwala kay Nikki, ibinunyag niyang dati siyang commanding officer sa Special Forces at isa si Nikki sa pinakamapanganib na sundalo na kanyang sinanay. Samantala, naghihintay si Michael ng balitang patay na si Nikki, ngunit biglang nag-activate ang mga body camera ng SWAT team. Sa halip na makita ang bangkay ni Nikki, bumungad sa kanila ang lahat ng opisyal na nakahandusay sa lupa na may malulubhang bali. Kalmadong sinabi ni Nikki sa radyo na magpadala sila ng 6 na ambulansya, dahil kinailangan niyang baliin ang ilang buto ng mga ito. Galit na kinumpronta ni Lavelle si Captain Michael dahil sa pagbibigay nito ng utos na patayin si Nikki. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Nikki sa radyo, at nakiusap na itigil na ang kanyang paghihiganti. Nang makilala ni Nikki ang boses ng kanyang dating commander, ipinaliwanag niya na dinukot ng sindikato ang kanyang anak at isinailalim ito sa matinding pang-aabuso. Hiniling ni Lavelle na magkita sila ng personal upang matulungan siya, ngunit tumanggi si Nikki. Iginiit niyang hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng taong sangkot sa pagdukot kay Chloe. Hindi nagtagal, bumalik si Nikki sa kanilang bahay, ngunit pagpasok pa lamang niya, muli na naman siyang nabigla. Wala na naman si Chloe sa kanyang silid, at bukas na naman ang bintana. Bago pa niya maunawaan ang nangyari, isang batang pulis ang biglang tumutok ng baril sa kanya, ngunit mabilis na naagaw ni Nikki ang sandata at itinutok ito sa opisyal, sa pag-aakalang isa siya sa mga human trafficker. Nang ma-realize niyang isa siyang pulis, agad niya itong pinatulog. Doon na lubos na naunawaan ni Nikki ang nangyayari, kung saan muling nadukot si Chloe, at 11 oras na lamang ang natitira bago tuluyan siyang mawala. Sa kabila ng kanyang mga sugat at pagod, determinado si Nikki na ubusin ang lahat ng may kinalaman sa pagdukot sa kanyang anak. Samantala, muling hinarap ni Lavelle si Michael at kinwestiyon ang pagpapadala nito ng SWAT team sa bahay ni Nikki. Ipinagtanggol ni Michael ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagsabing nakapatay na si Nikki ng 13 katao, ngunit ipinaalala ni Lavelle na isa siyang bayani ng digmaan at ang lahat ng kanyang pinatay ay pawang mga human trafficker. Tinanong ni Lavelle kung bakit tila galit na galit pa ang pulisya na mapabagsak ang isang human trafficking syndicate, ngunit walang naisagot si Michael. Kalaunan ng hapong yun, dumating ang isang grupo ng mga pulis sa bahay ni Nikki upang arestuhin siya. Ngunit sa halip na mahanap si Nikki, isang opisyal ang nakita nilang nakagapos at nakahandusay sa sahig. Desperadong mapigilan si Nikki, nagutos si Michael ng malawakang manhunt sa buong lungsod at pinayagan ang lahat ng pulis na barilin ang babae kapag nakita siya. Si Lavelle, na naroon din, ay nagsimula ng maghinala. Sa sandaling yun, dumating ang 2 opisyal mula sa Internal Affairs at inaresto si Michael dahil sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, at pakikipagsabuatan sa sindikato. Nakakuha rin sila ng kopya ng kanyang mga bank records sa ibang bansa, na nagpapatunay na matagal na siyang binabayaran at nakikipagtulungan sa sindikato. Sa sobrang galit, sinubukan ni Michael na atakihin si Lavelle, ngunit madaling napilipit ng veteranong sundalo ang kanyang braso at malakas na inihampas ang kanyang ulo sa bintana ng isang sasakyan. Samantala, nakapwesto na si Nikki malapit sa Grand Hotel, ang gusaling ginagamit ng sindikato bilang pangunahing sentro ng kanilang operasyon. Matapos pag-aralan ang layout ng gusali, natuklasan ni Nikki na ang lower floor ay puno ng mga babaeng bihag, habang ang pinakataas na palapag naman ay isang marangyang penthouse na pagmamay-ari ng chairman. Nang mabuo ang kanyang plano, kumuha siya ng isang pares ng pliers at isang piraso ng tela mula sa loob ng drawer. Lumabas siya mula sa kanyang lumang sasakyan at pinutol ang linya ng gasolina malapit sa isang high-voltage transformer. Matapos ihanda ang lahat, naglakad siya papunta sa gusali at nagpanggap na humihingi ng tulong. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, isa-isa niyang pinabagsak ang mga gwardyang nagbabantay sa entrada. Matapos mapatay ang ilang tauhan at mapalaya ang ilan sa mga bihag na babae, palihim siyang pumasok sa loob at sinimulang sirain ang mga security camera, habang busy pa ang mga operator sa pagre-report ng nangyayari. Sa itaas ng gusali, naalerto ang chairman kasama si Chloe, na bihag pa rin ito. Isang tauhan ang nagmamadaling pumasok upang ipaalam na may isang mabagsik na babae ang nakapasok sa gusali, at isa-isang pinapatumba ang kanilang mga tauhan. Samantala, nagtungo si Nikki sa kusina at binuksan ang lahat ng gas burner. Ilang sandali pa,
Sumabog ang kanyang sasakyan sa labas, dahilan upang mawalan ng kuryente ang buong hotel at tuluyang malubog sa dilim ang gusali. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ng chairman ang kanyang mga tauhan na ibalik ang kuryente at hanapin ang babaeng patuloy na gumagalaw sa loob ng gusali. Nang pumasok ang ilang armadong tauhan sa kusina, naamoy nila ang matapang na singaw ng gas, ngunit huli na ang lahat. Sinindihan ni Nikki ang hangin, at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong silid. Pagkatapos ay gumamit si Nikki ng kutsilyo at ginamit ang dilim upang tahimik na isa-isang patayin ang natitirang mga tauhan ng sindikato. Habang umaakyat siya sa itaas na palapag, natuklasan niya ang maraming silid na puno ng mga babaeng biktima ng human trafficking. Agad niya silang sinabihang tumakas na dahil nasusunog na ang gusali, saka itinuro ang daan palabas. Bitbit ang dalawang baril, bumalik si Nikki sa pangunahing hagdanan at walang awang pinaputukan ang grupo ng mga trafficker na naghahanda pa lamang ng kanilang mga armas. Mabilis at eksakto ang bawat galaw niya, bunga ng maraming taong karanasan sa militar. Nang maubusan ng bala, napilitan si Nikki na makipaglaban gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dalawang lalaki ang sabay na umatake sa kanya, kung saan ang isa ay may dalang palakol habang ang isa naman ay sinakal siya gamit ang isang lubid. Habang unti-unting nawawalan ng malay, kinagat ni Nikki ang tenga ng isa sa mga attacker, nakawala sa pagkakasakal, at ginamit ang lubid upang sakalin ito hanggang mamatay. Ngunit dahil sa kanyang mga sugat at matinding pagkapagod, bumagsak siya sa sahig. Sa kanyang isipan, tila narinig niya si Chloe na nagsasabing maaari na siyang tumigil sa pakikipaglaban, ngunit nangako si Nikki na hahanapin niya siya at iuuwi siya ng ligtas. Ang pangakong yun ang muling nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy patungo sa penthouse. Sa loob, ang chairman at ang kanyang pinakamahusay na bodyguard na si Keta na lamang ang natitira. Inutusan ni Keta ang chairman na tumakas na at sinabing siya na ang bahala kay Nikki. Ngunit bago pa man siya makalapit, pinaputukan siya ni Nikki ng shotgun sa pinto, at agad siyang bumulagta. Bago pumasok sa loob, natagpuan ni Nikki ang mas marami pang kabataang babae na nakakulong sa mga hawla. Huminto muna siya upang palayain ang mga ito, dahilan upang magkaroon ang chairman ng pagkakataon na kunin si Chloe at ginamit siya bilang isang human shield. Kalaunan, na-corner ni Nikki ang chairman, ngunit itinapat nito ang baril sa ulo ni Chloe at inutusan siyang isuko ang kanyang armas. Nang umabot na sa 0 ang 72 oras na palugit, walang pag-aalinlangang binaril ni Nikki ang chairman sa ulo, na agad naman nitong ikinamatay. Pagkatapos nito, mabilis niyang dinala si Chloe sa ospital at sinabi sa mga doktor na lango ito sa droga, at nagtamo rin ito ng malubhang pinsala sa katawan. Sa unang pagkakataon sa buong laban, wala nang magawa si Nikki kundi maghintay at umasa sa mga doktor. Makalipas ang ilang oras, naging stable na ang kondisyon ng batang babae. Umupo si Nikki sa tabi ng kanyang higaan at sa wakas ay hinayaan ang sarili na makatulog, naniniwalang natapos na ang pinakamahabang 72 oras ng kanyang buhay. Lumipat ang eksena kay Colonel Lavelle, na nakitang nakikipag-usap ng pribado sa mga detective. Nagtataka ang mga ito kung bakit hindi na lamang ibinalik ng sindikato si Chloe matapos mawalan ng 13 tauhan. Doon ibinunyag ni Lavelle ang nakakagulat na katotohanan. Totoong natagpuan ni Nikki ang kanyang anak, ngunit nang mangyari ito, matagal nang patay si Chloe. Dahil hindi niya matanggap ang napakasakit na katotohanan, tuluyan siyang nagkaroon ng matinding psychological breakdown. Dinala siya sa ospital, kung saan isinailalim siya sa paggamot at binigyan ng malalakas na gamot. Ayon kay Lavelle, noong huli niya itong makita, gumagaling na ang katawan ni Nikki, ngunit nananatili siyang mentally trapped sa kanyang sariling trauma. Patuloy na iginigiit ni Nikki na wala na siyang oras na dapat sayangin, at kailangan niyang hanapin agad ang kanyang anak. Tuluyan ng binura ng kanyang isip ang alaala ng pagkamatay ni Chloe. Ipinaliwanag ng mga doktor na sa tuwing nakakatulog siya, muling bumabalik ang kanyang isip sa mismong gabing dinukot si Chloe. Dahil dito, hindi na niya naaalala ang mga sumunod na pangyayari. Dito rin nabunyag ang pinakamalaking twist ng pelikula. Ang batang babaeng nakita ni Nikki sa compartment ng sasakyan ni Sullivan ay hindi talaga si Chloe. Dahil sa matinding trauma, nakikita na ngayon ni Nikki ang mukha ng kanyang anak sa bawat babaeng bihag na kahawig nito. Maging ang dalagang nasa ospital na kanyang inalagaan ay isa lamang pala sa mga biktimang kanyang nailigtas, ngunit sa kanyang isipan, si Chloe pa rin ang kanyang nakikita. Kahit matagal nang wala ang kanyang tunay na anak, nananatiling buo ang paniniwala ni Nikki na maaari pa rin niya itong mailigtas. Sa katapusan, muling nagising si Nikki,
habang mahina niyang binubulong na kailangan niyang hanapin ang kanyang anak. Muling nag-reset ang 72 oras na countdown na nagpapakitang nakakulong siya sa isang walang katapusang siklo. Habang buhay niyang hahabulin ang mga human trafficker, naniniwalang sa bawat pagkakataon ay mayroon pa rin siyang pag-asang mailigtas si Chloe, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.